Bawat kawani, lingkod bayani. Puso, dangal at galing para sa bayan. Yan ang tema ng 125th Philippine Civil Service Anniversary ngayong 2025 kung saan kasabay nito, isinagawa rin ng pamahalang lungsod ang Loyalty and Retirees Awarding Ceremony ngayong Biyernes, September 19 dito sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay proper. Pinangasiwaan ito ng City Human Resource Management Office o CHRMO sa pangunguna ni CHRM Officer Wilma Q. Abella. Pinangunahan naman mismo ng punong lungsod Ate Rida Robes ang pag-abot ng mga sertipiko at plake ng pagkilala kasama sina City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga at mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Kinilala sa parangal na programa ang 4 na mga job order employees at 79 na mga permanent employees na 10 taon nang nasa serbisyo, 28 kawani na 15 taon nasa serbisyo, 10 mga kawani naman ang 2 dekada nang nasa serbisyo, 4 na mga kawani na nagserbisyo sa loob ng 25 taon, 8 mga kawani na 3 dekada nang nasa serbisyo, 4 na mga kawaning nasa 35 taon na ng kanilang serbisyo, at 2 kawani naman na nasa 4 na dekada o 40 years nang nasa serbisyo publiko. Espesyal na bahagi rin ang pagpaparangal sa 15 mga kawani ng pamahalang lungsod na ngayong taon graduate na o retired na sa kanilang opisyal na mga trabaho bilang lingkod bayan. Ikinuwento nila ang kanilang mga di malilimutang karanasan bilang mga public servant. In the past 43 years, grateful ako kasi nung mapasok kasi ako dito sa government, single pa ako. Dito na ako nagbuo ng family ko. Dito ko na nakita yung forever ko, si the former Secretary Cadiz. Grateful din ako, thankful, proud na naging part ako ng local government unit. Mula nung siya is municipality pa lang hanggang maging city, hanggang component city. Naging part ako noong transformation na yon. And I'm very thankful na naging part ako ng Robes administration. Kasi yung pag-unlad ng city, kasama ako sa pag-unlad ng city. Una sa lahat, ang paglilingkod kasi sa gobyerno hindi madali. Unang-una, dapat may puso ka. Kasi alam naman natin na ang mga pumupunta sa gobyerno, humihingi ng tulong. Dapat yung paglilingkod mo, taos sa puso mo, handa kang maglingkod. At napakasarap na kahit na lang monetary in return wala, yung makita ko ng mga kapwa mo sa Noseño na kahit kasaan ka makita ay magpapasalamat sa iyo. Thankful ako kay Lord kasi at the age of 65, malakas pa ako. Thank you kay Kong Art, kay Ma'am Rida kasi nakasama ko sila na alam kong tapat sila sa paglilingkod. Meron silang political will. Alam ko na ang puso nila ay nasa pamilyang San Noseño at alam ko na wala silang gagawin kundi mapaunlad ang ating lungsod. Start ako sa LGU at the age of 47. To be exact, that was January 13, 2014. So almost 12 years na ako. But I am awarded now as 10 years in service. Nag-start ako, hindi agad ako JO. Volunteer. Binibigyan lang ako ng allowance noon ni Boss Marina. And then after that, dire-diretso na. And then after 1 year and a half, naging permanent na ako. Kasi may eligibility naman ako as professional. And then yung hirap, as public servant, kailangan kong gawin. Nung kung naaalala niyo yung pandemya noon, na since pag nasasama ka sa list ng mga nakahalubilo ng may COVID, iuwi namin ng computer para lang makagawa ng payroll. Masabi ko lang nga pala, ako yung in charge sa paggawa ng payroll ng mga job order. So kailangan kong iuwi yun. Kukunin na lang sa akin yung USB or yung mismong papel na yung pinaka-payroll para ma-process. And then, merong time na pumapasok ako ng Sabado or even December 26 para lang maihabol yung payroll ng mga tao. At saka andyan yung mga experiences na, syempre, nangungulit sila dahil kung may sahod na, andun yung paulit-ulit na tanong, andun yun, pero kailangan ng pasensya.
katulad ngayon sa administrasyon natin, masaya. Hindi lang, wag ka lang iisip ng negative. Talagang kailangan lang ang masaya ka at direkto ka sa Panginoon. Parati mong iisipin na kailangan mong mag-serve. Maikumpara ko lang yung dating sitwasyon namin sa opisina namin sa accounting. Talagang masikip. Unlike ngayon na talagang sa pamumuno ng administrasyon ng Robes, maganda ang opisina, pero conducive sa pagtatrabaho. Masaya, tsaka mahal nila ang mga empleyado. Sa ating mga kawani na nag-i-start pa lang, mahal nila ang trabaho. Mahalin at wag aangal. Talagang kasama sa buhay yan. Public servant tayo eh. Tawag dito yung perform your work and duty na sa tama at parating may smile. Yun lang. Parating magpapasalamat sa Panginoon. Thank you. Simula sa umpisa, 1985, talagang takot po ako magpunta dito sa ospital ng Lungsod kasi pangit. Tsaka parang walang masyadong maraming pasyente. Tapos, dumadating po yung taon, nababago. Tulad po ngayon, itong sa panahon natin ngayon, talagang malaki po ang pinagbago ng ospital natin. Lalo na po sa pagsisilbi, nadagdagan ng doktor, nurses, mga empleyado, gumanda ang building, gumanda ang serbisyo. Bagaman sinasabi nung iba na hindi maganda ang ating ospital, pero sa amin po bilang empleyado, nakita ko po sa umpisa hanggang sa ngayon, mapakalaki po ng improvement, lalo na po sa ating panunungkulan ni Mayor Ate Rida Robes. Sa ngayon po, sa tagal ko po sa ospital, maraming experience, malungkot, masaya, lalo sa mga kasama, sa mga dumating na mga pagsubok sa amin bilang empleyado. Handyan tumatakbo po kami bilang huwag malit sa trabaho, sa pagta-time in, mga kasama. Ng pandemya, grabe po ang nangyari sa amin sa pandemya. Sakop na sakop po namin dahil lahat po ng hirap na nasubukan namin kasi hindi halos kami umuwi sa aming tahanan nang walang mga, lalo na po pag nandito na kami sa ospital. Siyempre, parang sa pagkilos po namin, ang iniisip namin, parang kami pati may sakit na rin sa pandemic. Pero nakasurvive naman po. Awa naman po ng Diyos sa tagal po ng pandemic na panahon. Hindi naman po ako na-COVID. Yun lang po pinagpapasalamat ko. At maraming salamat po sa ating ina ng ating bayan, sa lahat po ng ibinibigay at ipinagkakalob sa amin. Maraming salamat po. Ang advice ko po sa ating mga kabataan na balak nilang magsilbi sa ating gobyerno, sana po maging matatag sila at saka sana po maging mapagkumbaba at mapagmahal sa ating kapwa Sanoseño. Bawat isa sa kanila ay kinilala, pinalakpakan at pinasalamatan ng pamahalang lungsod sa kanilang natatanging katapatan at paglilingkod sa kanilang kapwa Sanoseño. Bawat kawani tumanggap ng kani-kanilang mga cash incentive gifts bukod pa sa personal na regalong handog ni Mayor Ate Rida at mga sertipiko o plake ng pagkilala na tinanggap din ng bawat isa. Naghandog naman ng mga awiting parangal ang Tanglawan Singing Ambassadors na kinumpasan ni Glenn De Jesus. Binigyang diin ni City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pagiging isang lingkod bayan at labis namang pinasalamatan ng punong lungsod Ate Rida Robes ang mga kawaning binigyang pagkilala sa araw na ito. So it is time that the grateful nation recognizes and thanks the civil servants for their services. So lalong mahalaga po ang pagkilala ngayon. Pumupugay po tayo sa lahat ng mga kawani at opisyal ng ating pamahalaan na tapat at masigasig na tumutugon sa pangangailangan ng ating sambayanan. So mabuhay po ang lingkod bayang Pilipino. So one of the highlights of our program today is the awarding of the Loyalty Awardees and the Salamat Mabuhay program for all our retirees. Ang pagiging isang government employee, ang isang public servant, hindi mo yan tatawagin na trabaho lang eh. Bukasyon yan eh.
The moment that you chose to work for the government, alam mo kung ano yung kapalit nito, consequence. Hindi ka nagtrabaho sa gobyerno dahil gusto mo lang na may sweldo. Sabi ko nga sa inyo ng Lunes, it's not only the salary that matters pag nagtrabaho ka sa gobyerno. Ipinakikita mo yung malasakit mo sa iyong kapwa, sa iyong pamayanan. At iyon ang kinakailangan natin sa gobyerno. Hindi ko po pwedeng palagpasin ang oras na ito. Dahil ito lamang po yung pagkakataon na marinig po ninyo ako na nanggagaling na mula sa aking puso. To all of the employees of the city government of the city of San Jose del Monte, I salute each and every one of you, from the highest rank to the lowest rank. Always remember that you have given us your best. And never regret that you have worked in this government. Because in the government of the city of San Jose del Monte, you are dearly loved and will be taken care of. Sabi nga nila, once a public servant, always a public servant. At yan ang natatanging pagkakakilanlan ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte na kabahagi na ng maunlad at patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Lumipas man ang panahon, patuloy na kinikilala at nag-iiwan ng marka sa puso. Yan ang tatak San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.